Ito ang tanong ko sa kanya ngayon. Ano ang nagawa ng kanyang ama para sa flood control project? Hindi siya nagpapalamig lamang, hindi siya nagpapakuya-kuya-kuyakoy dyan sa Kongreso. Kung hindi, iniikot niya ang mga probinsya, lalawigan o kasulok-sulukan region sa ating bansa. Nakakalimot ba si Vice President Sara Duterte doon sa mga sinasabi niyang flood control project ng national government under Marcos administration? Nakakalimot ba siya? Ito ang tanong ko sa kanya ngayon. Ano ang nagawa ng kanyang ama para sa flood control project? May nagawa ba siya para mapigilan yung about sa mga pagbaha-baha? Hindi ba wala? Kung ang Davao City napakalaki-laki ng budget ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte, na ilang bilyon yung amount na pork barrel, hindi niya mapaliwanag at hindi niya ma-explain sa tao, tapos ikaw na Vice President magtatanong ka. Itanong mo sa tatay mo, sa dating Pangulo, pa, ano ba ang nagawa mong proyekto para sa mga flood control under ng iyong administration? Yun ang itanong mo sa tatay mo, bago ka kumuda, Vice President. Kasi ang ginawa lang naman ng tatay mo nung panahon niya, yung protektahan yung mga Chinese, yung sa mga pogo na nagkalat, yun ang pinagagawa ng tatay mo. Ngayon, huwag kang maghanap ng kadamay, huwag kang maghanap ng isang katanungan na ang sarili mong multo ay hindi mo rin masagot. Hindi ito matanggap ng mga Duterte vlogger. Tumataas ang rating, tumataas ang trust rating, tumataas ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang liderato ng House of Representatives na walang iba kung hindi si House Speaker Martin Romualdez. Bakit nga ba tumataas yung mama? Simple. Unang-una, hindi siya nananatili basta-basta sa kanyang tanggapan. Hindi siya nagpapalamig lamang, hindi siya nagpapakuya-kuya-kuyakoy dyan sa Kongreso. Kung hindi, iniikot niya ang mga probinsya, lalawigan o kasulok-sulukan region sa ating bansa. Bakit niya ginagawa ito? Ang trabaho naman ni House Speaker ang gumawa ng batas at kung ano man ang agenda ng Kongreso, pero hindi. Bagkos ang ginagawa ni House Speaker ang alamin
kung anong maitutulong ng Kongreso, kung ano ang pwede pang panukala, at maliban sa mga panukalang batas, katuwang ang Pangulo, kung anong mga agenda ng Pangulo, ay nagagawa ni House Speaker. At maliban doon, tinutugunan ni House Speaker Martin Romualdez kung ano ang pwede niyang maitulong, kung ano ang pwede niyang maibigay na mga pangangailangan ng ating kababayan. Sa tulong ng mga congressman, 10 ng mga member ng House of Representatives. Yan ang kailangan ng isang leader natin. Yung hindi lang sa opisina, pagkos inaalam kung ano ang bugso, damdamin ng bawat Pilipino na pangangailangan. At yun naman ang ginagawa kahit papaano, paunti-unti, tumutugon ang House Speaker. At pangalawa, maganda ang mga ginagawa ni House Speaker. Kaya nga po, umaangat nga po siya kasi kung hindi maganda ang kanyang ginagawang agenda at mga programa sa Kongreso, hindi ganun po ang aangat. Ha? Kaya mga kababayan, bago tayo pumuna, isipin po natin ano ang solusyon mo. Ano ang maibibigay mong solusyon sa gobyerno at baka yung solusyon mo ay makakatulong. Hindi yung puro ka lang batikos, hindi ka lang puro puna, walang kwenta po yun. Ang kailangan ng ating gobyerno, yung may pagtugon, may pagsolusyon, kung ano ang maiaambag mo para sa sambayan ng Pilipino at baka yung solusyon mo ay kakapupulutan. Yan ang kailangan sa panahon na to. Hindi yung tayo bakbakan ng bakbakan. Okay? Kaya, I think talagang tataas ang rating ni House Speaker. Dahil nakikita naman yung mama masipag magtrabaho. Hindi siya yung tipong nagpapalamig lamang dyan sa loob ng Kongreso. Yung dating administration, ginawa ba yan nila Alan Cayetano? Umikot ng umikot? Yung dating yung pangako nila na 10,000 ayuda, nasaan na? Wala, di ba? Yung kay Alvarez, wala. Yung kay Pantaleon Alvarez, nagawa ba? Di ba? Hindi parang siga nga si Gerson Alvarez nung siya ang dating House Speaker o si Velasco. Wala. Di ba? Kasi ang kasalukuyang liderato ng Kongreso, hindi lang sa Kongreso. Kailangan din makinig ng Kongreso sa hinaing ng bawat mamamayang Pilipino at ng sambayan ng Pilipino. Kaya po sila umiikot, hindi para umepal, hindi para kung anuman agenda. Kung hindi, yung pagmamalasakit, karaban ang ginagawa nila para makita natin kung ano ba ang pangangailangan ng mga mamamayan natin. Kaya yun naman ang tinutugon ng tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez na yan ang ayaw ng mga tarantado ng mga anti-government. Bagong Pilipinas, serbisyo para sa bawat Pilipino. Mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pakinggan ang hiling ng bawat Pilipino saan mang sulok ng Pilipinas. Kaya ang ating Kongreso ay lumikha ng batas upang direktang tulungan ang bawat sektor. Maliban sa programang 4Ps o tulong sa poorest of the poor, nariyan din ang tulong para sa mga minimum income earners o may mga trabaho ngunit kinakapos. Yan ang AKAP o ang Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ano ba ang Ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP? Ito'y bagong programa pinalangkas ng Kongreso para magbigay ng tulong pinansyal sa minimum wage earners, near poor, at mga nasa informal economy. Layunin nitong bigyan proteksyon ang mga Pilipinong apektado ng kalamidad at pabago-bagong kalagayan ng ekonomiya. Ang tupad naman ay tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers. Kasama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malaking karangalan pong maging bahagi ng tupad. Tungkulin po namin sa House of Representatives na tiyaking may sapat na pondo ang programa. Layunin po ng tupad na bigyan pansamantalang hanap buhay ang ating mga kababayan nang nawalan ng trabaho dahil sa sakuna, pandemya o krisis sa ekonomiya. Hayaan, aalalayan ng ating administrasyon ang mga kababayan nating nawalan ng hanap buhay.
Para naman sa nagnanais magsimula ng maliit na negosyo, nariyan ang Sibol. Para tulungan ang micro, small, medium enterprises, binuo ang CBOL program o Startup Investment Business Opportunity and Livelihood Program. Ito ay isang paraan para tulungan ang mga kababayan nating gustong magnegosyo. Para sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo, kasama kayo sa nais tulungan ng ating gobyerno. Kahit saan, kahit kailan, para sa iyo, para sa taong bayan, para sa mga negosyante kagaya ninyo dito sa programa na inilulunsad natin itong Sibol. Salamat, Speaker Martin, at sa mga bumubuo ng Kongreso. Binuo rin ng Kongreso ang FARM o Farmers Assistance for Recovery and Modernization para matulungan ng ating mga magsasaka. Ang Farmers Assistance for Recovery and Modernization o FARM program ay isa sa napakaraming programa ng Office of the Speaker upang bigyan tulong pinansyal ang ating rice farmers. Layunin nitong tulungan ang mga magsasaka ng palay at yaking may sapat na buffer stock ang National Food Authority. O, narinig niyo si Speaker. Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Department of Agriculture Office o kaya sa inyong District Congressman upang malaman ang iba pang detalye. Pwede rin sa opisina ni Kuya Martin Romualdez. Kung tinulungan natin ang ating magsasaka, tutulungan din natin ang mga kababayang nangangailangan ng bigas. Ito naman ang Cash and Rice Distribution Program o CARD. Ang Cash and Rice Distribution Program o CARD ay inilunsad noong 2023. Layunin nitong ibsan ang pinansyal na pasanin ng ating mga mahal na senior citizens, persons with disabilities, solo parents, at mga indigenous people. Ilan lamang yan sa mga programa ng ating administrasyon para sa lahat ng ating mga kababayan at marami pang iba. O, ginagawa na lahat ng ating gobyerno ang iba't ibang direktang tulong para sa ating mga kababayan. Iyan ang inyong kongreso. Salamat po, Pangulong BBM. Walang maiiwan. Walang pababayaan. Yan ang bagong Pilipinas.